Pinagtibay po ng Korte Suprema na labag sa ating saligang batas ang impeachment complaint na inihain laban kay VP Sara Duterte. Unanimous na naman po ang hatol ng mga kagalang-galang na maestrado para ibasura ang motion for reconsideration po na inihain ng Kamara para ito'y bawiin. July 2025 nang ideklara pong labag sa ating saligang batas na ang impeachment laban kay VP Sara dahil sa ito raw ay labag sa one-year bar rule. Kung magugunita ninyo, 30 impeachment complaints ang inihain laban sa bise noong pong Disyembre ng 2024 dahil sa maanumalyang paggamit umano ng confidential fund. Ang ikaapat po na impeachment complaint ang inaprubahan ng higit sa 1/3 na miyembro po ng Kamara na ipadala ho naman sa Senado noong pong Pebrero 5 ng 2025. Pero ayon po sa Supreme Court, hindi na ilagay sa order of business ang naunang 3 impeachment complaints sa loob ng required na 10 session days. Muli rin po iginiit ng hukuman na dapat daw po ay meron due process sa proseso po ng impeachment. Dahil denied with finality na ang naturang motion, hindi na ito maaari pang iapila. Nagpasalamat po naman sa naging hatol ng hukuman ang kampo ni VP Sara. Ngayon pong tapos na raw ang issue ay dapat daw po itong sarhan na at maka-move on na ang bansa at tumutok na lang tayo sa mas importanteng mga issue. Sa iba pang balita, suportado po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pag-inhibit ng anak niyang si Congressman Sandro Marcos sa impeachment complaint laban sa Pangulo. Ayon po sa Pangulong Marcos, tama lang daw ang ginawang pag-inhibit ng anak dahil malinaw daw na biased ito, lalo't magkadugo sila. Sa ngayon, wala pa raw nabubuong legal team ang Pangulo para sa kanyang impeachment complaint. 2 impeachment complaint kay PBBM ang inirefer na sa House Committee on Justice. Una nang tiniyak ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro na magiging patas ang aksyon nila sa 2 reklamo. Tugon nila ito sa iginiit ni House Speaker Bogie D na walang batayan ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Sa ngayon mga kapatid, nakapagpadala na raw ng mga notice sa mga miyembro ng Justice Committee tungkol sa impeachment complaints. Balik normal daw naman ang mga aktibidad ni Pangulong Marcos Jr. matapos nga pong magkasakit ng diverticulitis. Sa isang video po na inilabas ng Palasyo, kitang nakipaglalaro pa nga po sa kanyang aso ang Pangulo. Pero kapansin-pansin pa rin daw ho ang pagpayat niya matapos po ang 10 araw na gamutan at pahinga ng dahil sa kanyang impeksyon sa bituka. 3 araw din daw kasi naka-liquid diet lamang ang Pangulo para nga malinis ang kanyang colon. Pero kahit na paulit-ulit po ang pagsisiguro po ng Malacanang na maayos ang kondisyon ng Pangulo, meron pa rin mga kumakalat na mga medical document umano na nagsasabi ng resulta ng medical exam ng Pangulo. Meron daw pong severe diverticulitis daw ang Pangulo at kailangan na pong agarang surgical consultation. Tinanggal na rin daw po ang kaliwang kidney ni PBBM, bagay na sisinungalingan po naman kaagad ng Palasyo. Ang sinasabi po ng Palasyo, mag-ingat daw po tayo sa mga peke na mga medical bulletin o anumang pong dokumento na nagsasabi sa kondisyon ng presidente. Ang lahat daw po ito ay hinahabol na ng PNP at ng NBI, mga peke daw po iyon. Pero kahapon po ay absent pa rin po ang Pangulo sa PNP Day sa Campo Crame. Pero pinaunlakan niya ang ceremonial submission ng final report ng 2nd Congressional Commission on Education na ginanap pa rin po naman sa Palasyo. Sa iba pang balita, mga kapatid, paiigtingin pa raw ng gobyerno ang pagtugis sa puganteng si Zaldico. Kasunod po yan ang impormasyong nagpunta daw ito ng Sweden. Batay sa notaryo ng mga dokumentong naisumite ni Zaldico para sa inihain na petisyon sa Korte Suprema. Nasa bayan po ng Nacka sa Stockholm, Sweden ang dating mambabatas noon pang Enero 15. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, posibleng gumagamit na ng foreign passport si Zaldico. Kaya mas lumawak ang mga bansa sa Europa na nagagalawan nito. Ang plano ngayon ng mga otoridad, ipa-red flag na rin sa Interpol ang Portuguese passport ni Zaldico para tuluyang paliitin ang kaniyang mundo. Yun nga lang, kinakailangan pa raw munang makakuha ng kopya ng foreign passport ni Ko bago maiproseso ang pag-red flag sa Interpol. May impormasyon din ng DILG na nakapagpuslit na ng nasa 100 milyong piso gamit ang cryptocurrency, kaya marami pa rin daw pera si Zaldico.
Samantala pa rin po naman niliwanag daw ng palasyo na malabo raw na ipapersona ng grata ng Pilipinas ang deputy spokesperson po ng Chinese Embassy na si Go Wei. Ayon po sa Foreign Affairs Department, last resort daw po o huling aksyon na ang pagdedeklara po ng persona non grata sa isang foreign diplomatic personnel. Ito'y dahil ito raw ang pinakamatinding uri ng diplomatic action na maaring ipataw ng pamahalaan. Paliwanag po ng palasyo, matindi ang implikasyon nito kung gagawing agad-agad laban sa opisyal ng Chinese Embassy kaya hindi maaaring basta-basta ipapataw. Lumutang po ang posibilidad na deklarang persona non grata si Guo Wei at palitan si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Matapos nga po ang pagmamaliit ni Guo sa resolusyong pinirmahan ng 15 senador na kumukundina sa mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa ilang opisyal ng pamahalaan na nagsalita tungkol sa usapin ng West Philippine Sea. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!